Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, bumaliktad na. Nako, Kamara nataranta, kakampi at tumiwalag. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa maglakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong spokesperson na si Attorney Princess Abante ng Kamara. Nagsalita na po mga kababayan patungkol po dito, no? Ang sabi niya po, ang suporta ay hindi pinipilit. Nako. Ito po, si Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Nagsalita na po, ang sabi niya, sa Kamara po, malinaw ang prinsipyo. Ang suporta ay hindi ipinipilit. Ito ay kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan at yan ay ginagalang ng ating liderato. O yan mga kababayan, no? Nilinaw ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na hindi sa pilitan ang panawagan na panatilihin si House Speaker Martin Romualdez sa posisyon sa 20th Congress. Talaga ba? Dahil siguro ito mga kababayan doon sa isang hindi pa pumirma, no? Hinold muna ang kanyang pirma na si 5th District Cebu Representative Doc Prasco. Doon sa manifesto na sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Kung hindi po ito sa pilitan at sinasabi ay kusa lamang, sa bagay, no? Kusang loob talaga ito mga kababayan. Pero mayroong ano to mayroong mga, kung baga kung maghuhulog ka, sabi nga sa Palawan Express, no, sabi walang hidden charges. Pero dito may hidden charges yata ito mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Itong speaker ng itong spokesperson. Ito lang ang ito lang ang speaker na mayroong spokesperson, di ba? Biruin mo. Siya na ang tagapagsalita, mayroong pag tagapagsalita. Oh, anyway. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Si Attorney Vic Rodriguez. Nako. Eto po mga kababayan, ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, basahin ko po sa inyo. Ito po ay patungkol sa impeachment, no? Na isinusulong ng mga educators at mga religious group, no? Sabi po dito ni Attorney Vic Rodriguez, sa mga educators at banal nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang mga bibig sa anomalya sa GAA, PhilHealth at flood control? Correct. No? Ayan, palakpakan natin. No? Palakpakan po natin si Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya po mga kababayan na sa mga deeply committed to truth, justice and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the laws, bakit hindi ninyo tuligsain at tugisin ang buong sigasig ang Marcos 2025 Unconstitutional National Budget? Tama talaga si Atty. Vic Rodriguez, no? Sabi niya pa po mga kabayan dito sa third paragraph, maging mapanuri at huwag magpapaniwala sa mga universidad, relihiyon at personalidad na huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Correct. Nasaan po ba? I-impeach nyo si Vice President Sara Duterte. Inaudit ng COA, wala pong nakitang pagkakamali. Ito pong mga sinasabi dito
ni Atty. Vic Rodriguez ay harap-harapan po tayong niloloko. Kayong mga educators, banal, no? Kayong mga anti-corruption, ang tawag diyan, mga groups, no? Anong tawag dito ni ano? Hmm. O yan, mga religion, personality, no? Na nakikipaglaban against corruption. Bakit hindi ninyo man lang binibigkas itong maanumalya and unconstitutional na GAA ng 2025? Yung PhilHealth at Flood Control Project. Talaga ba? Totoo ba kayong mga anti-corruption? Ha? Hindi nyo ba naiisip na ang tinatahulan nyo ngayon na si Vice President Sara Duterte is being audited by COA? Ha? At wala po silang nakitang pagkakamali. Ibig sabihin, there is no corruption. While this unconstitutional GAA, itong pagkuha nilang PhilHealth and Flood Control Project at pagbibenta ng ating mga ari-arian, mga kababayan, this could lead, no, to corruption. At yung pamimigay ng ayuda, hindi nyo man lang naisip na baka mayroong anomalya yan, di ba? Kasi bigay lang ng bigay ng kwarta. Ipa-audit nyo nga kayong mga educators ko no, at mga banal. Sabi po ni Atty. Vic Rodriguez, ipa-audit nyo po itong tag dito, itong ayuda project nila. Baka dito makakita kayo ng bilyones ang korupsyon, hindi lang millions, di ba? Oh, pahiya kayo ano? Kayong mga educators at mga badal ko no. Kayong mga pati human rights nga nakita ko mga kababayan nagkasalita na rin. Oh, yung mga yung mga university, religion groups, religious groups, kumusta? Anong reaksyon nyo dito sa sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez patungkol po sa GAA, PhilHealth at Flood Control Project? Huwag kayong maging bulag. Mukhang binubulag nyo ang taong bayan, no? Mabuti na lang at may nagsasalita patungkol po dito sa katotohanan na ito. This is not millions. This is billions and trillions of funds, mga kababayan. Pero ba tahimik kayo? Di ba? Talaga ba? Talaga bang para sa Pilipino kayo? Bakit tahimik kayo patungkol po dito? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin itong si Chief Justice Alexander Gismondo. Ito ang sabi niya, mga kababayan. Chief Justice Alexander Gismondo has expressed hope that the entire Philippines will turn into a justice zone. Nako. Dapat hindi mo rin sinasabi, ginagawa yan mga kababayan because you are the Chief Justice. Gismondo's big goal, a Philippine where justice works for everyone. Nako, ang labo nyo naman Paano po natin nasabing malabo? Bakit noon na inaresto po si former President Duterte ng ICC, di ba? Hindi man lang kayo nagsalita about justice. Hindi niyo man lang ipinaglaban ang soberanya ng ating bansa. Justice as sovereign of the Philippines, di ba? Bilang independent country. Bakit hindi niyo po ipinaglaban? Tapos ngayon, sasabihin niyo po sa amin na justice works for everyone. Bakit? Hindi po ba sa kasali si former President Duterte dyan sa sinasabi mong everyone? No? Exempted ba si former President Duterte dyan sa sinasabi niyong for everyone? Di ba? Baka for everyone that is, mayroon pang mayroon pang continuation, di ba? Works for everyone that are but mga kabayan, malapit sa banga, malapit sa mga puso ninyo. Or
ang goal niya po is, ito, ano lang ha, lagyan natin ng continuation. Philippines, where justice works for everyone that has money. For everyone who are rich. Ah, for everyone na may connection sa gobyerno. For everyone, ano pa? Ano pa? Marami pang for everyone eh. Klaruhin niyo pong for everyone na yan. Kasi si former President Duterte, I think, he is not part of that so-called for everyone. No? Kasi pinabayaan po ng justice natin. No? Pinabayaan niyo pong i-bypass kayo ng foreign ICC na yan. Anyway, ano po inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong si, si Tariela. Eto, pakinggan po natin. Sabi niya po, eto po ang dapat na maging susunod na presidente ng ating bansa. Eto po mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase. So eto lang mga kababayan, no? Huwag po tayong bigyan po natin ng komento yung sinasabi niya, paano kung mag-end na ang term ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tanong nga ano bang ginagawa ninyo ngayon? 'Di ba? Naging atin na ba 'yan? Naging atin na ba 'yan? Nakaganti na ba tayo sa kanila doon sa kanilang water cannon sa atin? 'Di ba? Baka puro lang salita si itong taong ito. Increase awareness more para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalo Eto mga kababayan, no, I think this man, no, itong ito sa Navy, 'di ba? Parang he is more talking about politics na no. He's not talking about his work. Yung job description niya. Ano ang update, ganun ba? Hindi yung parang politika na to no? Supposed to be you are non-partisan in terms of politics, di ba? Kayong mga authorities, di ba? Like kayong mga government employees, di ba? Like teachers, non-partisan, police, army, no, military, and supposed to be kayo rin, no? You're supposed to be hindi ka, wala kang pinapanigan. Kung sino man ang presidente mo ngayon, just follow the orders. Huwag ka na makialam sa future ng di ba? Yan ay opinion ko lang bilang isang Pilipino mga kababayan na supposed to be itong taong ito ay hindi po dapat nagsasalita ng parang politikang-politika na di ba? Politika na po yung trinatrabaho niya dito. Yung kanyang pagsasalita, di ba? Politikang-politika na. Kaya ito ang suggestion ko sa iyo, Tariela, no? Para ma-secure mo na talagang ipaglalaban ng susunod na presidente ang West Philippine Sea, bakit hindi ka tumakbo, no? Tumakbo ka. Kalabanin mo kung sino man ang susunod na tatakbong mga presidente. Para at least, di ba, ma-secure mo talaga ang West Philippine Sea. Kasi yan naman ang ini-stress out mo yung West Philippine Sea. Para walang makialam dyan, di ba? At maging, mo talaga, di ba? Yan ang maging legacy mo. Sige, malay mo, manalo ka, di ba? Secure na ang West Philippine Sea. Di ba? Anong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Mahirap po mga kababayan. Kung gagayahin po si President Bongbong Marcos Jr., wag na lang tayo wag lang tayo mag-eleksyon sa 2028. Si President Bongbong Marcos na lang din ang ipaano mo diyan. Kasi kung walang pagbabago,
ganito pa rin ang mangyayari. No? Ganito pa rin, aapihin pa rin dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Paano natin hindi masasabing inaapi binomba na nga kayo ng water cannon, wala man lang kayong ginawa. Di ba? Wala kayong ginawa. So, yan ba? Yan ba, mga kababayan? Kung yan ang gusto nyo, huwag yan tayong mag-eleksyon. Parang yun ang yung gusto nyo i-point out dito. Dapat ganun pa rin. Parang si President Bongbong Marcos pa rin ang style ni President Bongbong Marcos Jr. ang maging strategy, kumbaga. Di ba? Hindi po uto-uto ang Pilipino. Hindi po ob-ob ang mga Pilipino para ganun pa rin. Actually, naaawa nga mga Pilipino dyan sa mga pumupunta dyan sa West Philippine Sea. Yung mga wina-water cannon tapos hindi mo lang makaganti. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dito sa sinasabi ni Tariela, mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin ito, mga kababayan. Ito yung sinasabing mga banal. Ito po yung sinasabing mga banal ni Atty. Vic Rodriguez. Father Flave, mag-aalay ng dasal para matuloy ang impeachment laban kay BP Sara. Nako. Ito nga yung sinasabi ko, mga kababayan, na bakit kailangan ninyong makisawsaw, di ba? Yung religion is, yan pinag-separate yan religion from the government, di ba? Magkaiba po yan. So, anyway, kung pakikinggan kayo ng Diyos, much better, di ba? Pero I think, mga kababayan, ang Panginoon ay palaging kumakampi sa kabutihan. Diba? Ewan ko lang ngayon dito sa mga banal na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Parang nagbubulag-bulagan din sila. Diba? Anyway, ano po ang inyong... gusto ko lang i-share ito kasi para naman malaman po ng ating mga kababayan. Diba? Eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video, mga kababayan. Etong matindi. Ito pong matindi, mga kababayan, mula po sa News 5 hours ago. Nagbibisyo pero hindi araw-araw. Yung viral na babae sa Imbornal, umaming may bisyo. Pero di araw-araw. Naku naman, ano nangyayari dito? DSWD. Sinabi ng babaeng nag-viral matapos lumabas mula sa isang Imbornal sa Makati City na may bisyo. Siya nang tanungin ng vlogger na si Boss Toyo. Alam niyo, mga kababayan, ito pala yung tinulungan. At gagawin pa nilang ambassador. May nabasa ako sa DSWD. Gagawin daw nilang ambassador itong si babaeng nag-viral sa Imbornal. Pero, bakit naman umamin na gumagamit, no? Nagbibisyo. Addictus pala ito, mga kababayan. So, kumusta naman yung 80,000 na ibibigay dito? Baka maubos lang sa pagbibisyo ng babaeng ito. Di ba? Isa lang po ang masasabi natin dito, mga kababayan. Hindi po naging maganda ang assessment ng DSWD dito po sa babaeng ito. Maaring ito po ay nagsisinungaling nung ini-interview po siya. No? Kaya ganun ang naging desisyon ng DSWD, bigyan po siya ng 80,000. No? Pero kung nalaman agad siguro ng DSWD na ito po ay nagbibisyo, malamang sa malamang hindi po ito bibigyan, mga kababayan, at ito po ay maaring iparehab or dalhin po, ay paayos muna ang pag-iisip nito. Baka mamaya, kasi biruin mo, walang matinong tao na pupunta po sa ilalim ng Imbornal at lalabas doon sa napakakitid na butas, di ba? Walang matinong taong gagawa nun. Kaya tama po na nagbibisyo talaga ito. At kumusta naman, di ba? Ang desisyon ng gagawin pang ambassador ng Ay, nako, DSWD. Anyway, problema nila yan. Pero pera ng taong bayan, ang 80,000 na yun, mga kababayan. At kailangan po natin magsalita sapagkat maaaring ikaw na nagbabayad ng tax, may ambag ka. Talagang may ambag ka doon sa ibibigay na 80,000 sa babaeng nag-viral sa Imbornal, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Isang congressman na talagang kilalang kilala dito sa Cebu, doon sa Cebu.
kilalang kilala po sa Cebu na kaalyado nito ni Martin Romualdez ay hindi po pumirma dito po sa manifesto na suporta kay Martin. Grabe po, no? Eto na po, yung sinasabi po natin na halos hindi nyo mapaniwalaan nung sinasabi ko na yung mga congressman, magbabaliktaran din yan. Eto na po yung panahon, no? Makikita na po natin, nagsisimula na po yung mga congressman na ihiwalay yung kanilang sarili dito po sa papalubog. Akala ni Martin, nangyari na po yan. Maaaring hindi pa ngayon, maaaring maging speaker pa rin si Martin, pero papalapit po sa 2028, makikita nyo po kung paano, lalo na po sa 2028, makikita nyo po yung pinaka-majority, ang tawag nga super majority, no? Ito po nakakagulat, ang aga po magparamdam ng mga congressman. Ito po, kapapasok-pasok lang ng balita, Cebuano Solon refuses to sign manifesto to support Romualdez. Siyempre, tinignan ko muna, no? Teka muna, totoo ba to? Mayroong congressman na ayaw sumuporta, ayaw pumirma sa manifesto na sumusuporta kay Martin Romualdez. Meron na po, nagsimula na po. Just in. Kilalang-kilala po natin to. Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Castro is reportedly among the lawmakers who have declined to sign, no? So yan mga kaubayan, kung matatandaan nyo po itong si Doc Frasco, correct me if I'm wrong mga kaubayan, isa po ito doon sa mga umamin that yung pagpirma po nila ng impeachment, no, ay napilitan lang po sila because of the budget, no, na mga ayuda na maibibigay sa kanilang mga constituent mga kaubayan. So correct me if I'm wrong, kasi parang naalala ko talagang na-share din po natin dito sa channel natin yung kanyang video, no, habang nagsasalita siya. Parang napipilitan lang sila na yun. Dahil sa baka mapabayaan rin yung mga constituent nila, hindi makatanggap ng ayuda. O yan mga kabayan, eto na po. Bumaliktad na nga po at hindi pumirma doon po sa manifesto na i-continue si Speaker Martin Romualdez to be the Speaker of the House. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.